So, si Satan po ay isang rebelde. Satan is a archetypal rebel. Simple words, is a rebel who left the service of God. Yun nga, sa prominente ng posisyon, no? Now become an enemy of God. And he has since then inspired all rebels and leavers. So siya na ngayon ang Panginoon ng lahat ng mga rebelde at lahat ng lumalayo sa Diyos. Satan's prime principal aim is to destabilize. Makinig po. Satan's primary concern or principal aim, pinaka-goal ni Satan, pag-away-awayin tayo, is to destabilize the church. You are building and destroying the Word of God. Division. Kaya nga, division comes from the word divided. So pag divided, hindi 100%. May 50% North Korea, may 50% South Korea. May wing ni Pastor Magda at may wing ni Nanay Sita. Hindi mo pwede yung ganun eh. And we just have to unite. In the beginning of the church, ganun eh. Ganun tayo. Merong paksyon si Nanay Sita, merong Magdalay, may si Joanne, worship team at paksyon ni King. Totoo yan, di ba King? Meron kayong division at may na kapag ka-youth ka lang, and it should not, hindi dapat yung pinapractice. We are co-equal and co-laborers in the kingdom of God. Position is not just something na to be worship of. Yung posisyon natin hindi naman para tayo isambay ng tao. Ang posisyon ay responsibilidad na lahat sila ay ituro natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, Satan's primary aim is to destabilize the church. Because when we are in unity, when we are loyal to each other, di ba? Tingnan ninyo, kung hindi tayo loyal sa isa't isa, hindi mapapahiram ni Brother Harney yung kotse niya kay Brother Roberto. Ang kotse ay personal na gamit. Sisira yan. Di ba? Kung hindi mo ipagkakatiwala. And because we love the cause, sabi ng ibang mga amuyong at mga nagmemeron, mahirap magsama-sama ang biyaya ng Diyos para sa isang revival. It is expensive, costly, and not possible. But when your aim is right, you try. Di ba? Sumubok ka. Eh, minsan kasi, hindi pa natin nagagawa, binabaril lang agad natin. Every time that there is a project and you're the first one to be the kontrabida, that is a rebellion. Pag sinabing, hindi namin kayang kantahin yan, Pastor, subukan nyo muna. Hindi natin kayang magawa yan, Pastor, kasi wala tayong budget. Subukan muna natin. And then if we fail, then we should assess kung anong pwedeng ano. Sapagkat ang buhay ng pananampalataya ay laging sa paghakbang. Remember, our church is established by faith. Wala naman tayong sponsor, wala. Kaya nga sabi ng tita ko nung yung doktor na pumunta dito. Sabi niya, paano kayo nakaka-establish ng inyong pang-operation, etc. At alam ko, may broadcast ka pa sa radio. May sponsor ba kayo na produkto? Sabi ko, wala. Kahit Nescafe nga, wala. Kahit Onesimus na pambili ng barong, wala eh. So, paano nagpapatuloy? Biyaya ng Panginoon. Pag meron, tuloy. Pag wala, maghintay. At I make a high note, sabi ko, kaya naman ho ako'y nakakapagpatuloy. Hindi naman kasi ako personally. Hindi naman ako maluho. Kung ano yung meron, salamat sa Diyos. Kung may sosobra at idaragdag ang Panginoon, praise God. But if you will magpapanggap ka ng iyong lifestyle, i-adapt mo yung sarili sa isang standard na hindi mo naman talaga kaya, mahirap po yun. Kaya sabi ko sa kanya, we are just living by faith and by the means that we have. Kung ano yung meron, arya. Kung wala, magpuri sa Panginoon at maghintay, magtiyaga at manalangin. Do not rush in achieving something else na nangangailangan ng panahon at takdang panahon.
Sapagkat ang isa ho kasing challenge ho sa atin, yung pagiging nating impatient. Hindi kasi ito maintindihan ni Pastor. Ito na nga ba yung marami ko sinasabi. Alam nyo, yung sinasabi ninyo, ito ho ang natutunan ko sa tatay ko. For such a time and a long, long years, marami akong mga ideas, projects, sasabihin sa akin ng tatay ko, hindi mo na pwede yan. Hindi mo na natin gagawin yan. Pero true enough, sa takdang panahon, natutuwa naman ako sa tatay ko, pwede pala yan. Maganda pala yan. Pero sa unang suggestion mo, hindi kayo magkakasundo. Sapagkat there will always be battles in principles and siyempre magkaiba kayo ng generation eh. Di po ba? Tatay ko, laki ng tanda sa akin, 40 years. Ako naman may pagka-millennial. Dahil tumawid ako sa, hindi naman ho sa pag-ano, ang pinakamagandang henerasyon yung sa mga kabataan na ni-raise ngayong panahon, yung mga pinanganak noong 1980s at 1990s. Kasi bakit? Nakatawid kami doon sa mga generation na old school at nakaabot kami sa generation na lahat ay mga technologically updated na. Kaya alam namin ang mga bagay-bagay na nagbabago. Yung mga matatanda kasi, minsan hindi na nila matanggap na maintindihan na nagbago na. Ang cellphone, binago na. Alam niyo yan, marami kasing mga matatanda na stuck na sila sa 1980s, 1990s, na sobrang complicated ng kanilang pananaw at marami silang mga kinakatakutan. Pero I thank the Lord because nabuhay ako dito sa 3 generation na masyadong conservative, masyadong at ngayon masyadong exposed. At dito naman, pinagbigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na ibalanse ang lahat ng bagay. And I thank the Lord for that, na ako ay batang 80s. Yung mga batang 2000, medyo masyado na iba na ang kulit nun eh. Pero yung mga 80s, 90s, they appreciate money, they value time, and they also love their parents so much. Pero yung mga millennials ngayon, hindi na nagmamano eh, di ba? Hindi na nangangano po. Kala nila sa mga mangulang nila, barkada na lang nila. Bakit? Because nowadays, teenage pregnancy is a real issues. At ito ho ay nangyayari sa atin ng bansa. Marami ho nabubuntis na maaga. Kaya nangyayari, at your age of 31, meron ka ng anak na kalahati na ng edad mo, 15 years old na. Lumaki na walang tatay, lumaki na walang magulang, lumaki na pinabayaan ng mga kamag-anak. So, nakikita natin, it will always resonate kung how they were raised, kung paano sila pinalaki, ayun ang nagiging nilang behavior at pag-uugali na minsan ay nakaka-apekto sa kanilang pakikisalamuha sa kapwa. Kaya marami sa mga kabataan ngayon, OA, at medyo maarte, malandi, at ano. So, because of the reality na hindi sila na-erase ng tama sa kanilang tahanan. Okay, tuloy po tayo. The best way he can do it is to poison your leadership team, and give the reasons to leave you. The best way that Satan is doing is to poison our leadership. Satan is the spirit of distraction. Take note, ha? Ano ang mga katangian ni Satan? To destabilize the church, to destroy the church. And what is his most target? The pillars, the key leaders. Ano po? Kaya, ang inaatake ni Satanas, of course, is the high-valued target. Kaya ang ginugulo niya, mga believers. Ang mga ginugulo niya, mga Christians na nasa marketplace. Yung mga nasa worship team. Yung mga nasa intercessors. Yan ang ginugulo lagi ni Satanas. Bakit? Kasi ito yung backbone ng ministry. The businessman, the men's ministry. Kaya hindi magtagpo-tagpo ang oras because Satan is shaking the organization so that you cannot put up and you cannot build something. Kapag wala kang maitatayo, wala kang may pagmamalaki. Pag wala kang naitayo, ikaw ay mapapagod na paulit-ulit na lang. What comes around goes around. So Satan desperately wants to pull down your spiritual building. Gusto ni Satanas, hanggang 100 lang ang members ng biyaya ng Diyos. Gusto ni Satanas,
wala tayong children's ministry. Because if you want to change a nation, you need to raise up children's and young people. To change a nation, you need 100 years. Ang 100 taon para magsimula ang bago, kailangan may mga bagong kabataan. Kahapon may napanood nga ako sa TV. Late na ho ako nakauwi kagabi. Past 10 na. Sa school pinagdidibatehan. Anong kahalagahan ng relihiyon sa eskwelahan? At may nagsasabi, you can be good person without religion. May nagsasabi naman, religion is the standard of morality, which is okay din naman. Imagine ninyo, high school lang, grade fourth year, grade 10, grade 9, grade 10 po, no? Pinagtatalunan na. Bakit hindi na kailangan ang relihiyon o ang Diyos? And they reason out na hindi na nga naman kailangan ng Diyos. Dahil life is pag namatay ka, it's just a 6 feet under, you'll just be like the stars. Yun ang mga paniniwala ng mga atheist. Na para ka lang aso, na pag namatay na dyan, okay ka na. Maniniwala ka ba sa ganun, Brother Arman, na pag ikaw ay namatay na, para ka na lang pusa na ikaw ay kabilang na lang sa mga bituin sa langit. So, ikaw eh. Kaya pala maraming star. Kaya, if we are not strong in our faith as individual, pag hindi tayo matibay sa ating pananampalataya, magiging tayong mabuhay eh. Pag hindi tayo matibay sa ating pananampalataya, madali tayong itulak ng hangin. At dito tayo sa mas malaking simbahan, mas safe tayo dito. Pero alam niyo ba, meron din study na, according sa isang research, na in this perilous times, na mas gusto daw ng mga kabataan ang mga simbahan na, alam niyo yun, hindi naman malaki, hindi rin maliit, pero growing, like a family, katulad ng biyaya ng Diyos. Kasi dito we can interact pa eh. Siyempre, pag 10,000 na nga naman, wala na tayong pag-uusap eh. Wala na. Kaya we treasure every steps na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Para, as we go to 300 to 500, na-maintain natin yung, ito tawagin natin na pagpa-franchise ng Jollibee. We should never compromise our standards. Kung paano mo pinakitunguhan ang kapatiran nung 20 pa lamang ang miyembro ng women's ministry, dapat ganun din pagka 500 na. It should not be downgraded. Na kapag gumagawa na kayo ng album, huwag kayong mga suplado at mga madadamot na magturo pa sa mga... Minsan kasi may ganun eh, na-elevate na at na-highlight na ang kanilang talents and gifts. Mga, matitigas na ang leeg. Na laging, ang iniisip ay, sila ay babayaran, sila ay ganito, may mga tagaligpit ng gamit. No, kailangan, the more na tinataas tayo ng Panginoon, you just check and balance eh. You always humble yourself. Humble yourself. Huwag kang masyadong mautos. Yung kung kaya mo naman. Di po ba? Ikaw na ang magbuka. Ikaw na ang magdala. Ikaw ang maglinis. Katulad dito sa ating opisina. Wala naman tayong permanenteng janitor. Ano po? But an act of humility and loving the church. Pag may nakita kayo mga kalat at nilalanggam na, pulutin nyo na. Di ba, huwag na natin hintayin pa Sabado para nandito mga volunteers, yung mga, pag yung basahan amoy ipot na, laban na. Di po ba? We should love our church. Kasi kung lagi natin iaatang sa grupo nila, Brother Arman, hindi naman sila katulong eh, sila yung katuwang. Iba mo yung katulong sa katuwang. Pag katuwang, magkakasama tayo sa responsibilidad. Pag katulong, you have a mentality, you do that because we are paying for you. Pero pag sinabing katuwang, magkakasama tayo. The responsibility is being delegated. O hindi naman ako tagapagluto, ba't ako magluluto? Well, ikaw lang yung pwede eh. Di ba? Ako, minsan, siguro sa atin ng leaders, palagi ko ang minsan ay mas laging nami-misunderstood si Sister Rosile because she has a strong spirit. Prangka,
straightforward, walang paligoy-ligoy. Kung hindi mo kaya, di ako gagawa niya. Pag ayaw niya talaga, Brother Hardy, kaya nga midweek eh. Hello, Friday, midweek. Hindi na midweek yun. Naalala mo yun, Hardy? But still, we love one another because we need to be truthful. Tama nga din naman. May midweek ba Friday? Friday, gimmick na yun. Thank God it's Friday na. Revival na yun. Revival na. Kaya nga midweek, middle of the week. Nakita ko si Brother Hardy eh. Parang pinuyupi eh. Siguro sa sarili ni Hardy, naku, kung hindi lang ako kita ni Pastor, di na kita isasabay sa susunod. But, ayun nga, as we go into the process, God breaks us. Para hindi tayo maging revengeful. Ako, pag nag-pray ako, yayarin ko ito, patatamaan ko ito pag nag-pray ako. Naku, itong ganyan-ganyan. Alam ko weakness nitong kapatid na ito. No, we will not do that. Because everything that has bitterness in our life, katulad ng isang pastor na kausap ko kanina, sabi niya, Pastor, may problema ako sa church, pwede ba kita makausap? Sabi ko, sige po, usap tayo. Na meron daw siyang isang manggagawa na sa tuwing ang misis niya ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-preach, makapangaral, merong isang babae sa church na laging parang nai-insecure doon sa misis niya dahil lumaki silang magkaibigan nung tinatayo yung church. Na kanyang thinking, na kung ano yung ginagawa ng asawa ng pastor, dapat ako din, ganun din ang gagawin ko. Kung siya nag-opening prayer, dapat next week ako din mag-opening prayer. At sabi niya, Pastor, ang hirap eh. Kasi lumalaki at umuunlad daw yung church nila. Pero nagiging gano'n ang sistema, yun nga eh. Familiarity breeds contempt. Tandaan nyo yan, familiarity. When we are too familiar, yes, we can be friends. Pero sometimes, too close for comfort. May mga pagkakataon na talagang sila talaga yung pinagkatiwalaan eh. Sila yung ginagamit. And of course, hindi naman natin maialis na yung asawa ng pastor, kasama talaga yun sa group ng simbahan. Kahit sabihin natin na tatanga-tanga yan at hindi alam ang mga tamang doktrina, basta asawa yan ng pastor, we have to respect that. Sabi niya, ay di naman pastor, maalab yung asawa mo eh. Dapat ganito yung si sister ganito na lang ang patayuin natin, ganyan. Sabi ko sa kanya, alam mo pastor, yung miyembro mong yan dapat ikumpronta mo. At ipaunawa mo sa kanya na kahit hindi man ganun ka-anointed yung wife mo, remember, you are one. I-respect na lang. Di ba? At sabi nga, oo nga eh. Lagi na lang pag, nakikita niya na naha-highlights at nakikita na kaganda ang katangian ng wife mo ng mga members, sinisiraan daw nitong kababata na kasama nila tayo na simbahan. That is rebellion. Satan is the spirit of destruction. And when, targeted the pillars of your church. Satan desperately wants to pull down your spiritual building. And he knows that if he can bring down the pillars, the whole building will collapse. This is why he targets your associate pastors, your co-workers, and the important people in the leadership and organization. Take note. Do not be too comfortable na alam niyo na ang lahat. Anong sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12? Na huwag ninyong akalaing kayo'y nakatayo. Baka kayo ay mabuwal. There's no such thing as super immunity. Temptations are there. Brother Robert, temptation will always be there. Aris, pagtagumpay ka doon sa first round ng iyong love life, but it will always have a rematch. Magre-reach yan eh. Magkakaroon ulit ng boxing ulit. Na yung labanan mo nung una, babalikan ko ulit, iti-test ka. Kung ikaw ba talaga ay matibay na. Remember, you might defeat Satan on level 1, but there will always be a second round. Pinagmamatyagan tayo ng kaaway. He will always try to put on fiery darts, accusations, nightmares. Minsan sa puro totoo lang. I could say, medyo maalam naman ako. Pero there are times na I feel so scared pag mag-isa.
Totoo lang. Minsan pag uuwi ka ng hating gabi, tulog na ang mga bata sa bahay, there are sometimes that there will be parang familiar spirits that moving and roaming around. You cannot sleep. Na parang iniisip mo, merong nangkukulam sa iyo. Warfare is real, mga kapatid. Kasi sino ba naman matutuwa sa atin? Na maraming kaluluwa ang nababago. That's why we need to be honest to God. Na Lord, kailangan ka talaga namin. Lord, I messed up today. I've been so busy with my business. I've been so busy in the ministry. Totoo yun. Let us admit the fact that there are times na hindi naman talaga tayo essentially nakapokus sa pagbabasa natin sa Biblia. Minsan iniisip natin nagbabasa lang tayo for the sake na pag tinanong tayo ni Pastor na, oy, nag-pray ka ba? Oo, Pastor, nag-pray ako. Nandito na, may application nga ako eh. Minsan ganun tayo. Minsan ganun din po ako. Just para masatisfy ka at ma-exercise ang sarili mo na. Pag tinanong ko ng mga kapatiran, nag-pray ako. Kasi puro tutong binasa mo lang and you did not, hindi mo sinuki ng sarili mo. At ang tawag po doon ay kalakalahating pag-ibig. That is a lukewarm love. Alam niyo, minsan pag nag-usap kami ng wife ko, alam niya na hindi ako nakikinig sa kanya. At pagka na hindi ako nakikinig sa kanya, nababad trip yun. Iwanan na nga kita dyan, hindi ka naman nakikinig eh. Di ba may mga ganun kayo sa mga asawa ninyo? Ano, Sister Naina? Pag nagkukwento ka, alam mo, may endearment po ba kayo ni ano? Wala, honey or baby? Wala. Honey ko rin. Ako kasi honey. Basta tatawag ako ni Kati. Honey, ganito kasi, si Joe kanina, niloko-loko siya ng kanyang kalaro, ganyan-ganyan. Tinulak, pinatawag ako sa school. Hindi ako naman, nanonood akong balita. Kasi nag-check ng Facebook or ano. Tapos pag alam niyang hindi ako nakikinig, sasabihin niya, ayoko na nga magkwento, hindi ka naman nakikinig eh. Tapos minsan, siyempre, babalik ka, lalambingin mo. Hindi, sige na, kwento ko, alam ko na. Diba si Joe kanina may nakaway sa school eh. Tinulak yung babae, munti kang matusok ng ballpen, ng lapis yung kanyang kilikili, kaya nagalit yung nanay. Makikinig ako. Pagkakalakalahati ho ang atin ng atensyon, hindi ho tayo nakakapag-communicate ng malinaw. That's why we have problems, we have troubles, because that's the only way God can get our attention and also our affection. Diba, Lord? Nagtatais naman ako eh. Pero bakit? And then God will teach you. Kasi naman anak, hindi naman ako nabibili ng iyong pera. Ang kailangan ko, ipagtitiwala, pananalig, at tuloy-tuloy na pakikiulaya. Yung sinasabi ni Bishop Blake, pakikipag-ugnaya. Then you will understand that yun pala. Kaya pala may flaws dahil merong putol na linya or may damage communication kaya hindi ka nakakalakad sa pinakaganap na kalooban ng ating Panginoon. Tuloy po tayo. This is why you must focus on your leaders. Satan is focusing on them whether you believe it or not. He is working hard to poison them and to turn them against you. He is working hard to sow the seeds of doubt. Ano daw ang tinatanim ni Satanas? Doubt, fear, and confusion in the people you trust most. So get ready. Ano daw ang itinatanim ni Satanas sa atin? Doubt. Pag-aalinlangan. Fear. Anong ibig sabihin ng fear? Pagkatakot sa mga uncertainties. Sa future. Ang kinakatakutan lang naman natin, hinaharap eh. Di ba? Makakabili nga ba tayo ng building? Makakaalis nga ba tayo? Ano nang next? Kasi ganito lagi ang challenge eh. Pag nabot mo isang bagay, isang project, nakaabot tayo ng 12 years, ano ngayon yung next 12 years? Kaya importante ho talaga loyal ang mga kapatiran. Kaya, kailangan din natin malaman na sa inyong pananatili may pagpapala. Sa inyong paglisan may parusa. Kaya pag aalis dapat ang
isang kapatid o isang leader, you should be obliged to formally na magpaalam for what any kind of reason so that you can be blessed. Minsan hindi natin natatakil yan eh. Kaya kapag ang tao ay merong fear sa leadership and authority, hindi niya basta babaliwalain yung mga conditions and regulations. Kaya naman ang tao, madali tayong iwanan. Kasi hindi siya naka-attach. Hindi naka-lock in. Kaya, kung ang mga nasa music ministry ay merong pledge of allegiance and loyalty. Dati, di ba, pag may drummer tayo, pag ayaw na tumugtog, aalis na. Di ba? Pag may gitarista tayo, pag hindi na gusto, mas uunahin ang pagdi-delivery ng manok, hindi natutugtog. Kailangan, we should determine the level of commitment. Ano? Para, pag na-assess natin, yung certain respect na ibinibigay ng isang katulad ni Jeus sa pagpapractice ng dance ministry ay same level din sa pagbibigay ng respeto ng katulad ni Aris na ibinibigay niya sa worship team. Nakakuha ko ninyo. Eh kung ito sila Yuan at sila Jeus sumusunod na on time, dadating. Pero dapat din, yung mga nasa matatandang level, nasa hierarchy ng leadership, dapat kayo din ang kinakakakitaan as living by example. Nakakuha ko ninyo. Kaya, kapag hindi consistent ang performance level natin ng strictness and implementation of rules and regulations, doon mo papasok. Eh, bakit si Brother Arman hindi tinutuwid ni Pastor? Bakit si Brother King? Ganyan, ganon. Doon ho nagkakaroon ng cloud at nagkakampi-kampihan. Kaya kapag may certain trouble at i-deal natin. At kung hindi ninyo kaya, pag-usapan natin. Don't solve the issues na feeling ninyo'y kaya ninyo. Pag hindi ninyo kaya, tandaan ho ninyo, it's the small foxes that ruins the whole vineyard. Kaya nga sabi ni Solomon, tingnan ninyo ang mga langgam. Wala silang pinuno, pero nagkakaisa. Tingnan ninyo ang mga anay. Wala silang hari, pero kaya nilang pabagsakin ng isang bahay. Because when there is loyalty, kakaiba to talaga pagkakaisa eh. Di ba? Pagka walang pera, among the group, kayo na yung magre-raise ng sarili ninyong funds. Di ba yung lagi tinuturo sa inyo na kung sino yung meron, natutuwa nga ako, patutoto ng asawa ko, salamat sa leadership ni Jen, sabi nga ni Cathy. Sabi niya, alam mo, sa women's ministry. Sabi ko, bakit? Kasi sa amin, kahit may ambagan, ganito ganyan, ang kailangan patak-patak, ang aming kulturang ina-adapt, kung hindi kayang bayaran ni ganito yung may magbibigay ng 100, may sasagot. Tama ba yung Sister Naina? Pag hindi kaya, merong magpupuno doon sa kakulangan ng iba. And I think that is being loyal to one another. Kumbaga yung walang maiiwan sa isa't isa. Kaya, lagi natin titingnan, huwag tayong mag-aalinlangan, huwag tayong matatakot, at huwag tayong magdududa sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid na nasa loob ng simbahan. Pero lang ako mapansin ko sa sinabi. Learning sa discipline. Siguro, one thing na when there is a law, the law applies to all. Otherwise, none applies. Tama yun. From the top to the bottom. Kaya, kailangan natin na talaga lahat ng mga No exemption to the leaders natin will follow the implementation. Especially, every Wednesday is the time that we will be taught by your lead pastor. Kaya dapat pag Wednesday, itong Wednesday, hindi naman ito, ina-announce natin na may gustong dumalo, pero ito huy pagkakataon para makarinig naman kayo
ng ibang pagtuturo na kung saan ay pwede tayong lumalim at mag-usap-usap na parang nasa eskwelahan. Kaya, napakahalaga na pare-parehas tayo ng frequency. Yun nga. Frequency na ating tinatayuan, frequency na ating pinaniniwalaan. Para pag humarap ka sa iyong kapwa leader with eye contact, alam nyo na kaagad na kailangan ninyong mag-ambagan para sa gasolina. Eye contact pa lang. Tingnan niyo yung nangyayari last Friday. Alam ko nakakapusin ang pagkain noon sa Green Hills Revival. Dahil ayun ang ating contribution para makagaan naman tayo sa mga workers natin na dumadalo, lalo na yung mga nasa probinsya. Nakita ko na konti. Sinabihan ako ni Brother Bernard na parang kukulangin ata yung ulam natin, Pastor, kung 70 plus yung kakain. Sabi ko, ganun po ba? Sabi ko kay Brother Bernard, gupitin na lang natin yung beef steak para dumami. Di ba yung usapan natin? Para konting, maganda yung idea. Okay po yun. Para magkasya lahat. Yung murkod, kaunting karampot na lang. Pero habang tumatakbo ang gawain at malapit na magtapos, nagkaroon ako ng sense of urgency na make up an anticipation. Yun yung quality ng ng isang tagapamuno, you anticipate. Sabi ko, pagka tayo kakain na nasa momentum, oo, masarap yung beef steak. Pero pag nabitin ka, malilimutan mo yung masarap. Ang mangyayari sa iyo, kulang yung pagkain. Kaya, we need to have an alternative. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Because I have the capacity to anticipate. Walang gustong gumawa. Everyone is tied up. Kasi inisip nila. Number one question kasi, saan manggagaling ang pera? Madaling pag-usapan ng pera Pwede may magabono at saka na lang. Pangalawa, if you have spare money naman, and you want to give, ikaw naman pagpapalain ng Diyos. Nagkataon ng mga panahon, wala akong pera. Parang 500 na lang ata yung pera ko. Kasi umatid kami ng conference on Thursday, na-i-offering ko yung 1,000 ko sa Ronnie Howard Brown. Tapos nag-offering pa nung sabi ko, wala akong pera. At iniintay ko naman yung counterpart natin, Green Hills, at nakikiramdam din ako, baka gusto naman nila mag-ambag ng kaunti. Pero magda 9 o'clock na, walang move. At ang sabi ko, kinausap ko nga aking kapatid, Brad, mukhang kulang ang pagkain. Sabi niya, kulang ba? Sabi ko, oo, kasi ganito lang. Tingnan, pinakita ko sa kanya. Sabi ko, patakbo tayo ng 4 na andoks. At least yung 4 na andoks, makakapagpakain nyo ng 10 hanggang 20 damo. Sabi niya, sarado na ang andoks. Hindi. Tawag mo si Edgar, suyo din ng San Juan. Maraming mga tindahan dyan, Chokes to Go, Andoks Baliwa. Sabi niya, nasa na pera? Sabi ko, wala akong pera. Ikaw, may pera mo. Wala din Nakita niya si Karen nasa likod. Karen, may pera ka ba dyan? Sabi niya, meron 1,000. Sige, 1,000, mamaya na lang natin yan i-reimburse pagkatapos ng gawain at i-reimburse natin sa treasurer. So, what I'm saying is, you always be advance foot forward. Tama ba yung laging, pag tayo ay gagawa, wag lang yung sarili natin yung isasalba natin. Especially in the church. Kung magugutom tayong lahat at magpapasting na nga naman tayo lahat. Hindi kakain. Di ba? Kung kakain tayo, dapat masaya tayo. And I thank the Lord. Dahil with the mobilization nga ng pagkain natin for the 3rd consecutive na maayos Brother Bernard. Noong una, ang gulo. Ang gulo talaga. Walang ayos. Ang binigay sa akin kumuha na pambata. Binigyan ako puro kanin. At sabi ng aking kapatid, hindi, hayaan muna natin silang kumain lahat. Huli na ang pastor. Kasi mas maganda yun, nagpapaubaya tayo. Sabi ko, Brad, baliktarin natin yung ganung attitude. Turuan natin silang unahin ng pastor. Di mo ba? Kasi yung pastor naglilingkod yan. Kayo, nagtatrabaho kayo,
Bubulot din kayo sa ibang kaparaanan, pwede kayong mapagpala ng Diyos sa negosyo ninyo, sa karir ninyo, sa grade ninyo, sa school. Yung pastor ninyo, yan lang ang benepisyo, maunang makakain. Nakuha ninyo. Di ba kayo pwedeng may maraming bumili ng tubig, may maraming magpatahi ng sombrero, may matuloy yung inyong komisyon. Eh yung pastor ninyo, wala namang ibang perks and privilege. Mauna lang sa pagkain. Ipag-aarimunan mo pa ba? And that is, I think, a sign of loyalty. If you push somebody else na mauna para sa iyo, lalo na ang lingkod ng Diyos at ang leader ninyo, darating ang araw, may mga tao din maglilingkod sa iyo. Nakukuha ho ninyo. I think, siguro kaya pasado ako sa markang ganyan because as I started the ministry, ako lagi ho yung nauna na gumawa ng mga bagay na hindi kapansin-pansin. And when I become a pastor dito po sa Mindan, it's really hard. Bago naman tayo umabot sa ganito, wala namang Brother Harney, wala namang mga iba pang mga katuwang, wala pang mga Sister Lucille, Sister Naina. Nung dumating ako dito, as in, it is a total start, Brother Bernard? Ay, tatlo lang nila Brother Resty at nila Brother Bern, namatay pa. Ang hirap po. Pagka sinabi, tinulungan mo si ganito, sasabihin nga, ba't kami hindi mo din tinulungan? Ang hirap po magsimula. But through the years, hindi po tayo pumayag na madala ng mga pag-aalinlangan ng mga taong iniisip nila sa pamuluhan. Yung mga umalis, ay hindi na natin hinahanap. Basta pag may umalis, magdaragdag at magpapalit ang ating Panginoon. Amen. Number 2, the spirit of false prophecy operates in those who live in rebellion. The spirit of false prophecy. Ano ba yung prophecy? Declaring and professing that they are right. Yan ho ang mga problema sa mga umalis sa church, sa ministry. Lagi nilang sasabihin, mas maganda dito sa bago namin dinadaluhan. Kung may aalis, ang sa akin naman, manahimik na lang. If you're enjoying the company of other church, don't say na, diyan sa biyaya ng Diyos, marami dyan mga bigayan, maraming offering. Well, that is a sin na kapag umalis ka, sisiraan mo yung inalisan mo. Kaya, ang mga rebelde ay laging may insecurities. They go to other church to prove that they are better than those na iniwanan po nila. Kaya nga, the spirit of false prophecy operates in those who live in rebellion. Lagi nilang i-justify na may fault sa pamunuan. Lagi nilang i-justify na hindi nila kasundo ang leadership. Lagi nilang i-justify na sasabihin nila, well, my comment is only a constructive criticism, etc., etc., etc. Pero sa puro totoo, ang kanilang nais is to intimidate the pastors and the leadership. Sabi kasi ng Panginoon ganito tayo, pastor, dapat ganito tayo, ganyan. Awa ng Diyos, wala na tayo ganun dito, no? Na, pastor, ito kasi leading ng Lord sa akin, ganito daw gawin natin. It's foolishness. Hindi pwedeng mausap sa inyo ang Diyos na hindi kinakausap ang inyong pastor. Amen. Diba? Naalala ko tuloy sa isang Bible school ni Daddy sa Green Hills. Ang sabi ng isang babae na nagpapadisciple kay Daddy, Pastor Greg, the Lord told me that we will not eat lunch today. The Lord told me na mag-ayuno daw po tayo. Late na nga yung babae, nakaganto din. Yung mga beginnings na ministry ni Daddy. Sabi niya, ganun ba? Wala akong narinig sa Diyos Ikaw mag-ayuno pero kami kakain mamaya. Masarap ang kain namin mamaya. Hindi nagkainan na. Yung babae nandoon, nasa sulok at hindi kumakain, nagbubukbuk. Lahat ng mga disciples kumakain. Sabi niya, Pastor Greg, I'm sorry. The Lord told me, kumain na rin daw po wala akong kasama ninyo.
Puri ng Mga kapatid, huwag ho tayong magpapa-impress. Di po ba? Ang gaspang di ba? Sasabihin, mag-ayuno tayo. Ang ganda ng tiyempo, ng topic at pag-aaral. Late ka na nga, bigla the Lord. Alam niyo, sa totoo lang, marami ng mga hyper na mga disciples Kaya kailangan nga, the leadership will always have the control and full authority. Tama yun. Kapag may mga gagawin kayong desisyon, yan bang ginawa ninyo, alam ba yan ni Pastor? Anything that you do by yourself, you lose your covering. Everything you grant to a Bible study or visitation na hindi alam nung ating administration o ng pastor ninyo, you lose your covering. Every time you deal with somebody else, pumunta kayo sa ibang church or kayo ay nawala nung mga nakaraang Sunday, you need to explain. Especially the leaders, especially those who are yung lantad na kasama ng pastor. Kasi kailangan yung accountability. Hindi po pwede na tira na tira, disciple. Hindi, pastor, nag-Bible study lang ako, ginaganaan ako Pag hindi alam ng pamunuan o ng pastor, you are vulnerable para lumaki ang ulo. Kasi isipin mo, I just want to impress my leader, my pastor. Diba? Kaya lahat ng bubuksan ninyong gawain, lahat ng titirahin ninyo, lahat ng gusto ninyong gawin that involves the ministry. And sometimes kung pati rin sa personal life, pag ninegosyo ninyo, pati mga plano ninyo sa susunod na buwan, kung mag-abroad pa kayo, punta kayo ng Wuhan, China, dapat ginugusto nyo sa pastor ninyo. Korea. You lose your covering if you do it by yourself. Sa China, Korea naman. Di ba nung last time, yung kinuwento ko yung tungkol sa buhay ni Lot at ni Abraham, lagi niya pinangungunahan yung chewin niya Kaya nangyayari, at libida, they always fought the wrong battles. Lagi na dadaan. Naging, yung kanyang pinili, di ba, ang gulang niya, sabi niya, sige, Tito Abraham, akin yung pinakamaganda, akin ang Makati, Komersya, o di naging Sodom at Gomorrah. Lahat na ng kagulangan na kay Lot. Pero because of dishonesty, disloyalty. Sabi ni Abraham, sige, para wala na tayong pagtatalo. Sinong nag-rescue pa rin sa kanya? Ang uncle pa rin niya. Kaya, the spirit of false prophecy operates in those who live in rebellion. Scripture reference natin sa 1 Kings chapter 22, verse 20 to 21. 1 Kings chapter 22, verse 20 to 21. And the Lord said, who shall persuade Ahab? 1 Kings 22 po, verse 20 to 21. And the Lord said, who shall persuade Ahab that he may go up and fall at Ramoth Gilead? And one said on this manner, and another said on that manner. And there came forth a spirit and stood before the Lord and said, I will persuade him. Ako magkukumbinsi kay King Ahab. Many people do things because a prophet tells them to do it. It is important to ensure that you are following the voice of the Lord when you obey the prophetic word. In this classic story, Ahab followed the voice of the false prophet. He was led to his destruction. The spirit of false prophecy actually persuaded him to go and fall at Ramoth Gilead. And this is what happened to rebellious people. They are actually persuaded by the devil to go to their doom and destruction. Merong isang istorya na galing siya sa isang lugar, sa Bible din ito, nalimutan ko na kung saan talata. May nakasalubong siyang isang propeta, which is the way to go. At ang sabi ng isang propeta, huwag kang babalik doon sa dating daan, daanan mo itong bagong daan. Pero may naalala siya na isang propeta nang sabi, bumalik ka doon sa dinaanan mo muli. Kaya nga, huwag ho nating iasa ang ating buhay sa prophetic word, lalong-lalo na kung hindi naman natin kilala. Because as much is more beneficial, ito ho'y nagiging destructive kung wala ka namang puro at
dalisay na salita ng Diyos. Halimbawa, when somebody prophesy to you na meron tayong guest speaker o whatever, o kakilala, kaya nga ako tungkulin ko bilang isang pastor, ay gwardyahan at bantayan ang mga tupa. That's why we should really be very cautious kung ano yung ating pinakikinggan, ano yung ating sinasamahan. Mabanggit ko lang ulit, katulad nga ng isang pagkakataon, sabi doon sa chatroom ng worship team na wag daw tayong makinig na sa Hillsong, sa Bethel, sa Elevation because they are deceptive at they are antichrist and so on and so forth. They are evil, they are only for profit. Ang sabi ko doon sa nag-post, let us take it down. Because we do not know, sino ba yung nagko-comment? Sino ba yung nagbibigay ng pahayag na nakulto itong mga Bethel na ito? Sino ba yung nagsasabi? Ang hirap kasi tayo naman, hindi naman natin din alam kung ano yung talagang nangyayari. Ang lagi ko sinasabi sa inyo, ang mahalaga, si Jesus ay naitataas. It's not about the music, it's not about the song. Basta kung nakita natin lyrics, tinataas naman si Jesus, and that's okay. Kung hindi sila naniniwala sa speaking in tongues, hindi sila naniniwala sa healing, pero naniniwala kay Jesus, okay lang yun, huwag natin ipilit. Kung saan tayo magkaisa, doon tayo magtagpo. Naniniwala sila sa Trinity, naniniwala sila sa oneness, iisa lang, katulad kaninang umagang-umaga, may nag-text sa akin na taga Abu Dhabi, Pastor, ano bang kaibahan ng Trinity sa oneness? And I have to answer. Si Jesus daw ay Ama, si Jesus daw ay Anak, si Jesus din ay iisa at banal na Espiritu. Iisa lang daw ang Diyos. But I have to answer. Sasabihin ko sa kanya, hindi po pwedeng iisa lang sila. Sila ay iisang Diyos na nahati sa tatlong persona, pero it doesn't mean na ang banal na Espiritu, 25% ng pagka-Diyos, ang anak, 25%, ang ama, 25%. They are co-equal, distinct function. Kung makikita natin, may kanya-kanya silang role. Pero sa pagka-Diyos, iisa sila.